So ito tayo kay Larry Gadon at kay Amy Marcos, mga kababayan. Dipuga na yan. Larry Gadon at Amy Marcos. Woohoo! Ito na, mga kababayan. Alam nyo ba, mga kababayan, na si Amy Marcos, binuljak ni Larry Gadon. Alam nyo naman po kung sino si Larry Gadon. Ayan po yan ha. Ayan po yung article ha. Ayan po yung link na aking babasahin ha. Nakasaad dito sa article ng politico.com. Case of death. Amy Marcos may lose more votes after Sara Duterte endorsement, sabi ni Larry Gadon. Sa mga hindi nakakilala, walang bobo dito sa ating live ba? Bobo ba kayo? 'Di ba hindi? Si Larry Gadon, ano ba siya? Baka sasagutin niyo ngayon bobo. Magagalit 'yon. Walang bobo dito sa ating live ba, mga kababayan? Alam niyo naman kung sino si Larry Gadon. Ito si Larry Gadon na mga kababayan. Nakakatawa ang sinasabi ni Attorney Sal Panelo na kaya daw ini-impeach si Sara ay dahil para mapigilan ang pagtakbo nito sa 2028. Nako, lakas naman ang kanilang ilusyon. Walang boto ang mga Duterte at the most 5 million. Si Sal Panelo nga, kasama niya sa mga billboards, mga higanting billboard, mga poster, mga advertisement sa radyo, sa TV, at sinasabi na Sal Panelo, panalo. Pero anong boto nakuha niya? Nandyan siya sa kulelat na mga nasa top 30. Wala siya doon sa top 20. Di ba? So, ngayon ninyo nga patunayan, mga kababayan, na ang mga Duterte maraming boto. Samantalang yung mga galamay nga nilang dumidikit, hindi ka nanalo. Anong sabi ni Senador Larry Gadon? Wait lang ha. Ito mga kababayan, oo nga naman, tama naman sabi ni Senador Larry Gadon. Kung talagang maraming supporter ang mga Duterte, sige nga, ipanalo nyo nga ang PDP, kailangan lahat yung siyam karga. Pag hindi makarga yan, ibig sabihin, walang supporter. Ito. Alam mo yung mga DDS, mga tanga yung mga yan. Isang tambak na bobo yung mga DDS. Alam mo yung mga DDS, mga tanga yung mga yan. Isang tambak na bobo yung mga DDS. Mga tanga. Makita na nila kung paano walbasin ng pera ng Pilipinas. Daan-daang milyon. And still, naniniwala pa rin sila. Mga DDS, mga tanga, mga bobo. Mga tanga, mga bobo. DDS, mga tanga, mga bobo. Ay, putang ina. Mga DDS mga tanga, mga bobo, mga tanga, mga bobo, mauto-uto, mga inutil, hampas lupa, mga pangit, mga mahihirap. Hindi kayo mayaman, bobo kayo Buti nga kay Atty. Larry Gadon, tanga at bobo lang. Sa akin, 7. Bobo, tanga-tanga, uto-uto, inutil, hampas lupa, pangit, walang pera. Mahihirap. Ano yan, Atty. Larry Gadon? Alam mo yung mga DDS, mga tanga yung mga yan. Isang tambak na bobo yung mga DDS. Mga tanga. Makita na nila kung paano walbasin ng pera ng Pilipinas. Daan-daang milyon. And still, naniniwala pa rin sila. Mga DDS, mga tanga, mga bobo. Mga tanga, mga bobo. DDS, mga tanga, mga bobo. Mga tanga, mga bobo, mga tanga, mga bobo. Ay, parang Last Airbender daw, sabi ni Mama Kaya nga, Mami, para mga avatar, Ma'am Arlene. Ito na. Bukod dyan sa mga DDS, sa mga tanga, mga bobo, sabi ni Atty. Larry Gadon. Case of death, Amy Marcos lose more votes after Sara Duterte's endorsement. Sabi ni Larry Gadon. Bakit nga ba? Ito, basahin natin. Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Atty. Larry Gadon, said Senator Amy Marcos is stand to lose more votes.
following the endorsement by Vice President Sara Duterte of her re-election bid for May midterm election. Bakit nga ba? Ang sabi dito, in a video message sent to reporters, Gadon is stressed that the Duterte do not have solid backing from the electorate. Si Amy Marcos sa West Philippine Sea. Oh, nakita nyo nung habang itinaas, ayaw niya itaas sa kaganon lang, itim ang kilikili, I'm sure. Itim ang munay, sabi ni ano. Sabi niya, evidence by their endorsement of Alan Peter Cayetano who lost in 2016 vice presidential bid at Attorney Salvador Panelo who failed to win in Senate seat in 2022 election. Di ba? Kung talagang malakas ang mga iniendorso ni Duterte, edi sana nananalo lahat. Bakit si Alan Cayetano, Vice President, hindi nanalo? Bakit si Sal Panelo hindi tumungtong ng top 30? Oo, araw-araw mo nakikita. Di ba? Isang malaking pagkakamali kay Senator Amy Marcos na magpa-endorse siya kay VP Sara Duterte. Dahil ito ay isang kiss of death, ganun din si House Deputy Speaker Camille Villar dahil wala naman talagang tao ang mga Duterte. Sabi ni Gadon. Gadon said he had spoken with several Marcos loyalist leaders who were dismaya by Senator Marcos. Decision to ally herself with the Dutertes despite the Vice President previous threat to the ex-home. The remains of the late President Marcos Sr. unadmitted taking to someone to kill President Marcos Jr. Di ba? Ano ba pangako ni Sara? Ipakutkot niya ang katawan, itapon sa West Philippine Sea. Tapos ipapapatay pa si BBM, si Lisa at si Martin. Itong ginawa ni Amy na pag-endorso kay Sara, mas malaki ang nawawala sa kanya. Kasi marami ang nagagalit ng mga Marcos loyalist. Kasi bakit niya kinakampihan ang mga Duterte sa kabila ng lahat ng gustong ipatapon ni Sara at ipahukay sa ilibingan ang late President Marcos Sr. at itapon sa West Philippine Sea at yung plano na ipagpapatay si BBM, Lisa at si Marcos, Aranita Marcos at si Martin Romualdez, bakit kakampihan pa rin ni Amy si Gadon? Si Sara, sabi ni Gadon. Di ba, mga kababayan? Yan ang tinatawag ni Gadon na case of death. Bakit? Malapit na siyang mawalan at hindi manalo. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan. Ultimo DDS, hindi iboto si Amy. Ultimo loyalista, nawala ng gana kay Amy. Ano pa ang kakamping? Mas lalong ayaw iboto si Amy. So saan pulutin si Amy? Sa kangkungan. Malay natin, pupunta magpa-stem cell at magpabotox na naman. Pag wala na, hindi na nanalo, siyempre magpapabotox na yan. Di ba? Diyos ko, ako kaibigan ko si Amy, sabi ni Gadon. Pero sorry to say, napakarami kong nakakausap na mga Ilocano at mga Marcos loyalist leader na ayaw siyang iboto. At kinakampanya pa na huwag siyang iboto. Kaya ito ay isang malaking pagkakamali kay Amy. Yan ay ang case of death. Kaya, ayan sabi, walang boto ang mga Duterte. Katunayan yan si Alan Cayetano, dating Vice President ni Duterte. Sa lahat ng billboards at sa lahat ng poster, sa lahat ng radio, TV advertisement, nakuha lamang ni Alan Cayetano ay 5 million votes. At hindi pa yun solo, lahat ay endorsement ni Digong dahil kasi may sarili rin namang boto si Alan Cayetano dahil matagal na siyang senador. Yan ang congressman at naging secretary pa. Di ba? Ngayon itong isang example dyan, itong si Sal Panelo sa lahat ng billboard, lahat ng poster, lahat ng advertisement, ay kasama niya si Duterte at sinabi ni Sal Panelo, pero anong nangyari? Talo, isang kulilat. Ibig sabihin, konti lang ang boto ng mga Duterte. Oo nga naman. Imagine ninyong mabuti mga kababayan sa 8,000 viewers natin dyan. Kanina nagti-10 tayo, bumababa kasi wala na yung kay Sara eh. Pero ito Duterte pa rin naman. Ilan ba ang mga ini-endorse ni Digong na kapag itry nyo, kapag may mga PDP endorse, may PDP rally, yung mga padapa, team padapa, kapag nag-rally sila, pag wala si Sara, wala si Duterte, nilalangaw. Napansin niyo? Try nyo pagralihin si Bongo dyan, mag-isa. Try nyo paralihin si Bato mag-isa, kung may aaten, nga. Maskin nga si Jimmy Bundok, si Philip Salvador, try niyong pagralihin dyan kung may pupunta. Ewan ko lang kung hanggat hindi nila lukuhin ang mga DDS na uto-uto.
Pag nag-rally, darating si Sara. Ending, hindi pala darating. Kasi na, bali-balita ko pa naman ngayon, si Sara nandun daw sa Leyte. May nag-message sa akin ngayon, oh. Sabi niya dito, Sir, saan ba yun? Basahin ko lang ha. Oh, nandyan daw sa Leyte si Sara ngayon, sabi niya. Kasama niya si, sir? Saan ba yun? Saan ba yun? Kausap ko kanina niya. Nandito si Fiona sa Samar, nakipagkita kay Gubtan. Oo. Nandito daw si Fiona sa Samar, nakipagkita kay Gubtan. Ayun oh, kausap ko siya oh. Diba? Nasa Samar daw. Oh, alam nyo na. Nako. So ito pa. Kaya nga matigas ang kaniyang paninindigan noon na hindi tatakbong presidente kahit na nagkakandalawit-lawit na ang dila ng mga organizer na ng mga run-sararan ay hindi pa rin talaga siya tumakbo as a president. At siya ay nag-file bilang mayor ng Davao City. Kaya lang noong malapit na ang date ng submission o substitution ay kinausap na si BP Inday na isang masugid na supporter nila na isa ring abogado at dati ring opisyal ng gobyerno na sinasabi sa kanya na sikat ka lang ngayon, Sara, dahil kasi anak ng dating presidente. Pero kapag wala na ang tatay mo sa puder, pagka-presidente, makakalimutan ka ng mga tao kaya hindi ka na magbabalak sa national politics. Kaya ang magandang gawin strategy ay mag-vice president ka kay BBM dahil sure winner at wala kang halos gastos. Kaya hindi tumakbo si Sara pagka-president ay siya nagbisi kay BBM, sabi ni Gadon. Oo. Ayan kasi hindi talaga mananalo si Sara. Kung nagpipresidente siya, kalaban niya si BBM, hindi siya mananalo. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Kung nagpresidente si Sara, nagpresidente si BBM, nagpresidente si Lenny, yung dalawang boto nila mapunta kay Lenny. Ako nagsabi mga kababayan, mas mananalo pa si Lenny. Oo, si Mama Lenny. Kaya kung sa sunod, walang Marcos tatakbo, si Mama Lenny tatakbo, I'm here to support. Lenny, Risa, Trillanes, yung tatlo, abangan ko yan. Sa sunod eleksyon. Buti na nga magkaroon tayo ng presidenting lutang kaysa sa magkaroon tayo ng presidenting kawatan. Goodbye, confidential fund. Yeah, mga kababayan, am I right? Am I right, Mr. Chair? So dito naman tayo.